Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Dara Falogme. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kumpiskado ang mahigit 300,000 piso ng halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Cagayan de Oro City Police Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency 10, 3 drug suspect arestado. Police Corporal Joel Subsuban sa detalye. Ng Police Regional Office 10 ang mahigit 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang 3 drug personalities kabilang ang isang aul o dismiss na miyembro ng Philippine National Police sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Sa isinagawang operasyon ng Cagayan de Oro City Police Office, Anti-Illegal Drug Team ng Police Station 8, katuwang ang PDEA Region 10 at City Mobile Force Company, naaresto ang mga suspect na nakilalang si alias Tams, alias James at alias Apun. Si alias James ay isang aul o dismiss na PNP member ng Region 10. Narecover mula sa suspect ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 50 gramos at may standard drug price na umaabot sa 340,000 pesos. Nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia, isang kalibre 38 na revolver na may 3 bala, 2 motorsiklo, isang cellphone at 1,000 piso bill na buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Police Station 8 Lumbia, Cagayan de Oro City Police Office ang mga suspek habang inihanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Haharapin din nila ang kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspek na nakilala sa alias na James. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Daan-daang individual ang natulungan ng serbisyo Caravan na ilunsad ng Police Regional Office 6 kung saan nagkaroon ng serbisyong medikal, libreng gupet at one-stop shop na ginanap sa Haro, Iloilo City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month, nagsagawa ang Police Regional Office 6 ng serbisyo Caravan sa cover gym ng Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Nito lamang ang ika-26 ng Hulyo taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na mailapit sa mamamayan ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at dental na pinangunahan ng Regional Medical and Dental Unit 6.
Bilang bahagi ng aktibidad, naghatid din ang mga kapulisan ng libreng gupit at serbisyo sa pagkuha ng National Police Clearance. Hatid din ng nasabing caravan ang one-stop shop kung saan maaaring mag-avail ng serbisyo mula sa PhilHealth, Social Security System, Philippine Postal Corporation, Philippine Statistics Authority, TESDA, Adventist Medical Team Iloilo Chapter at Department of Health. Pinangunahan ang programa ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph P. Tuanyo, na kinatawanan ni Police Colonel Jerome D. Apuyog Jr., Chief of the Regional Staff, na binigyang diin sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pagpapatibay ng ugnayan sa mga komunidad upang makamit ang tunay na kapayapaan at kaayusan. Patuloy na pinapalakas ng Police Regional Office 6 ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan bilang bahagi ng adhikaing isulong ang responsive, trusted at transformative policing tungo sa mas ligtas at mapayapang Western Visayas kasabay ng pagsulong sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. nanguna sa isinagawa closing ceremony ng IED Threat and Security Symposium sa Crimson Boracay, Malay, Aklan. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayao. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon at intelligence sharing upang matugunan ang mga nagbabanta sa seguridad. Sa kanyang mensahe sa closing ceremony ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium na ginanap noong Hulyo 31 sa Boracay Island, Malay, Aklan na dinaluhan ng mga opisyal ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan, mga kinatawan mula sa Australian Federal Police at Federal Bureau of Investigation. Lumuhok sa symposium ang 35 kalahok mula sa iba't ibang law enforcement agencies at international partners upang talakayin ang intelligence bomb threat management, terrorism financing, emerging technologies at mga banta ng improvised explosive device. Ayon sa PNP, bahagi ang aktibidad ng pagpapalakas ng intelligence-driven policing, interagency cooperation at international partnership sa ilalim ng programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayao nagpapalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Gawad kaagapay ng Police Community Affairs and Development Group 2026, matagumpay na isinagawa sa Campo Crame kung saan kinilala ang mga natatanging kaagapay sa pagpapatatag ng ugnayan ng PNP at komunidad. Yan ang aking balitang tinutukan. Pugay at pagkilala sa mga natatanging kaagapay sa pagtataguyod ng matatag na ugnayang PNP at pamayanan, ipinagdiwang ng Police Community Affairs and Development Group ang anibersaryo sa bulwagang Lapu-Lapu Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Dumalo bilang guest of honor and speaker si Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe S. Di Castro, kasama ang mga opisyal at personnel ng PNP, institutional partners at iba pang katuwang ng PKG sa pagsusulong sa mga programang pangkapayapaan at pangkomunidad. Pinangunahan ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Direktor ng PKG, ang pagdiriwang sa pamamagitan ng kanyang anniversary message, kung saan binigyang halaga ang sama-samang pagsisikap ng mga personnel, partner institutions at pagpapatatag ng ugnayan ng PNP at ng publiko. Maraming salamat po sa PKG for inviting me here. Sobrang nag-enjoy po ako. Hindi ko na-expect na isa talagang malaking komunidad na pala ito. And at the same time, congratulations po sa lahat ng mga awardees, sa lahat po ng mga binigyan ng mga recognition. And sana next year makabalik ulit ako kasi talaga nag-enjoy ako. Congratulations at maraming salamat. Higit sa isang selebrasyon, sumasailalim ang anibersaryo sa mahalagang papel ng PKG bilang tulay ng PNP tungo sa mga pamayanan sa pamamagitan ng community engagement, public information initiative, partnerships,
at iba pang programang naglalapit sa kapulisan sa mamamayan, patuloy nitong isinusulong ang isang uri ng policing na nakabatay hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pakikinig, pakikipag-ugnayan at pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Bilang pagkilala sa sama-samang ambag na ito, pinarangalan ang mga natatanging personnel, institutional partners at mga individual na naging mahalagang katuwang ng PICAG sa pagpapatupad ng mga programa at gawaing pangkomunidad. Iginawa din ang mga espesyal na parangal mula sa PNP Officers Ladies Club, gayon din ang partners NGOs ng PICAG, katuwang nito sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Binigyang kulay naman ng PICAG Dance Fitness Team ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang intermission number. Sa loob ng 34 na taon, nananatiling mahalaga ang ambag ng Police Community Affairs and Development Group sa paghubog ng isang kapulisan na mas malapit, mas bukas at mas tumutugon sa komunidad. Isang ugnayang nagsisilbing pundasyon ng mas ligtas, mapayapa at nagkakaisang pamayanan. Mula dito sa bulwagang Lapu-Lapu sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Alamin ang mga ilang paalala at mga dapat gawin ng mga driver, delivery rider upang maprotektahan ang sarili laban sa modus at krimen. Yan ang muling balitang aking tinutukan. Paalala para sa mga rider, driver, courier at app-based delivery personnel. Una, tanggapin lamang ang delivery sa pamamagitan ng opisyal na booking. Pangalawa, i-verify ang sender, receiver, pick-up point at destination. Pangatlo, huwag tumanggap ng package na walang malinaw na deklarasyon ng laman. Pang-apat, tumanggi kapag ayaw magpakilala ng sender. Pang-lima, huwag tumanggap ng package na may tagas, kakaibang amoy, maling timbang o kahina-hinalang pagkakabalot. Pang-anim, huwag pumayag na baguhin ang pick-up o destination ng walang opisyal na update sa booking. Pang-pito, huwag gamitin ang personal na account sa delivery ng ibang rider o driver. Pang-walo, huwag ipahiram ang rider account, cellphone, ID, sasakyan o delivery bag. At panghuli, i-report agad sa kumpanya at otoridad ang kahina-hinalang booking o package. Sa patuloy na programa ng pamahalaan kontra insurgency, voluntaryong sumuko ang 5 miyembro ng Communist Terrorist Group sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Eastern Visayas mula July 25 hanggang July 28, 2026. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayao. Sumuko ang 5 dating miyembro ng Communist Terrorist Group at Unit Militia sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Leyte, Eastern Samar at Northern Samar mula Hulyo 25 hanggang 28. Kabilang sa mga sumuko ang 4 na dating miyembro ng CTG at isang Unit Militia member. Sa Eastern Samar, itinuro pa ang isa pang surrenderer ang pinagtataguan ng mga pampasabog at iba pang kagamitan. Samantala, isang dating rebelde sa Leyte ang nagsuko rin ng isang kalibre .38 revolver at mga bala. Ayon sa PNP, sasailalim ang mga surrenderer sa dokumentasyon at para sa posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patunay ang mga pagsukong ito ng lumalakas na tiwala ng mga dating rebelde sa mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan. Hinihikayat din niya ang iba pang miyembro na talikuran ang karahasan at samantalahin ang pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang pamilya. Mula po dito sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayao nagpapalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
At bago tayo magtapos, narito ang mga ilang paalala ngayong tag-ulan. Para sa mga motorista, magmaneho ng maingat at panatilihin ang ligtas at na distansya sa ibang sasakyan. Tiyaking maayos ang kondisyon ng preno, gulong, ilaw at windshield wiper bago bumiyahe. Para sa mga rider, magsuot ng angkop na rain gear at helmet. Iwasang magmaneho ng mabilis lalo na sa madulas at bahaing kalsada. Iwasang tumawid sa malalim at rumaragasang baha. Huwag ipagsapalaran ang kaligtasan kung hindi tiyak ang lalim ng tubig. Manatiling malayo sa mga bumabagsak na puno, poste at gawad ng kuryente. Agad na iulat sa kinaukulang otoridad ang anumang panganib sa inyong lugar. Manatiling updated sa mga abiso ng pag-asa, lokal na pamahalaan at iba pang otoridad tungkol sa lagay ng panahon at mga posibleng evacuation o road closure. Tandaan, sa panahon ng tag-ulan, ang pagiging handa at mapagmatyag ay susi sa kaligtasan. Unahin ang kaligtasan sa bawat biyahe at sa bawat pagkakataon. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At ipollow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Dara Falogme. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.